the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad. Jeff, mabuhay ka. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Yan. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Yan. Good morning, Umaga. Pastor! Happy Wednesday na! Oo nga, ang bilis ng araw, Cha. No? Parang kailan lang bata ka pa. Aray ko naman, Pastor. Bata pa rin. Isip bata pa rin. Oo. Yan, sige. Parang kailan lang, Chacha. Kakaibang itsura mo. Punta kayo ng YouTube. Okay. Sige. Ulitan nyo. Oo. Laki ng pinagbago mo. Kaya maraming humahanga talaga sa iyo, Cha. Ilan na? Nung nga pala nung Sabado, si Rolly Esteban. Sir Rolly, At good saka morning. si Kuya Ariel. Good morning Sinabi sa akin talaga. Si Chacha, ano, no? Sabi, Iba mag-alaga ang baby ko. sino pa ba? Alagang kapatid. Sino pa ang nagsabi pa sa akin? Meron pang isa na may sinabi sa Ano akin. sabi? Ang sabi, Kinakabahan ako. Kinakabahan ako, Pastor. Sabi sa akin, gumaganda raw. Gumaganda raw si Chacha. Hindi Sabi ko, wala naman duda eh. Parang ayaw mo maniwala. Hindi. Sabi ko, sabay ng pagganda ni Chacha, yung panlabo ng mata mo. Ay, sabi ko, yan ang nadinig ko. Okay. Oh, eto na, Pastor Jeff. Ikaw ba, Pastor, malinaw pa mata mo? Malinaw pa, kitang-kita ko yung kabataan ni Ted. Yan! Mga bata 50-50 talaga. vision. Okay. Pero ito, yung malinaw na magandang balita para sa mga kapatid nating nakatutok sa ating programa ngayong Miyerkules. Yes. Okay. Maraming salamat, Ted at Cha. Good morning muna sa chaplain ng PCU sa Philippine Christian University. Nakikinig ang buong simbahan nila, Reverend Dr. Rick Bernardino. Ayan, good morning po. Gayun din kay Ronnie Austria, Boss Ronnie ng Security Bank sa kanyang misis na si Raquel Austria. Nasa tema po tayo ng pananampalataya. Alright, kahapon po sinabi natin yung sikreto ng paglago na to ay ang pakikinig, patuloy na pakikinig at pagsasabuhay po nung naririnig natin. Kasi pag narinig mo, hindi mo in-apply, hypocrisy po yun, di ba? Alam mo dapat magpatawad, patuloy ka hindi nagpapatawad. Alam mo dapat wag magnakaw, patuloy ka nagnanakaw. Hypocrisy po, sabi ni Jesus yun. So, pag nakinig tayo, ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Ngayon po, alamin natin yung pumapatay naman o nagpapababa ng ating pananampalataya. Kwento ko lang isang kwento sa Biblia. Habang naglalayag sila Jesus sa isang lawa, yung pong Sea of Galilee, inabot sila ng malakas na bagyo. Hindi naman po dagat to. This is a freshwater lake po. And many times na ako napunta rito. Napapaligiran to ng mga matataas din na burol, bundok. Kaya mabilis din nagkakaroon ng malakas na hangin at nagdudulot ng malabagyong dating. So, nung panahon na yon, gabi na, lumakas ang hangin, hinampas yung bangka nila, halos tumaob na, pumapasok na po yung tubig. So, nangangatog na yung mga disipulo, samantalang si Jesus, nasaan? Natutulog po, nakahilig pa sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad. Sabi, Guro, baliwala ba sa inyo? Kumapahama kami. So parang merong tone of accusation. Wala ka bang pakialam? Don't you care? Sabi, kung malunod kami. Bumangon lang si Jesus. Sinabi sa hangin at saka sa alon, tigil! Tumahimik ka. Ayan. Ganun lang kasimple. So, sabi, be still. Okay? Ang nangyari po, tumigil ang hangin, tumahimik yung lawa, as in, instantaneously. Parang ang nag-on-off ng ilaw, hindi man lang nagpagewang-gewang yung bangka, as in parang walang nangyari. Bakit po ganon? Ito po sinabi ni Jesus sa sumunod na verse. Sa Mark chapter 4, verse 40, He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Kinwestiyon sila ni Jesus. Alright? Bakit kayo natakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? Yan po yung kalaban ng pananampalataya, yung fear, yung takot. Kasi po kung self-confess tayo na may relasyon tayo sa Diyos, palasimba ka paglinggo, nagbabasa kang Biblia, and all, tapos darating ang bagyo ng buhay, dahil yan po'y darating whether we like it or not. Either ang buhay mo may parating na bagyo, nasa gitna ka ng bagyo, or kalalabas mo lang sa bagyo. Pero ang buhay natin dito sa mundo, laging may bagyo. Parang Pilipinas lang yan, laging may bagyo. Now, ang tanong, pag may bagyo, nakakalimot ka ba na kasama mo si Jesus sa gitna ng bagyo? Alam niyo po yung peace,
is not the absence of storm, it's who you are with in the midst of a storm. Hindi po siya yung magdadasal ka, mawala ang bagyo sa Pilipinas. Hindi mangyayari yun. Daanan tayo ng bagyo eh. Ang tanong lang, naniniwala ka ba na sa gitna ng bagyo? Number one, God is still in control. Kahit na ano pang bagyo yan at dagok ng buhay, ang Diyos na sinasamba mo ba in control? Pangalawa, mahal ka ba ng Diyos na in control? Kasi po, pagka hindi ka mahal, siya in control, nakakatakot yung Diyos na yan. Pero yung Diyos naman, mahal na mahal ka, hindi naman in control, wala rin kwenta. Hindi ka rin pala maililigtas. So, ang Diyos po natin both. He is in control, right? And He is loving. Yan po dapat set sa mind natin. Pag hindi, papasok ang fear. At yun ang puhunan ni Taning para lagi tayong matakot sa mga parating na bagyo sa buhay natin. Kaya po, lagi natin tandaan, ang Diyos natin is an all-powerful, omnipotent God. And He loves you so much. Kaya kung nasa gitna ka ng bagyo ngayon, ito lang dalangin ko sa iyo. Manatili tayong tapat, manatili tayong kumapit sa Kanya, dahil ang Diyos natin hindi po siya natutulog. Okay? Si Jesus physically natulog, pero tinetest niya lang ang mga disipulo niya. Talaga bang ito ay magtatawag sa akin sa gitna ng storm? Mark 4:40, why are you so afraid? Jesus said to His disciples, do you still have no faith? Ay, pimanalangin, Panginoon, patatagin niyo po ang aming mga pananampalataya sa gitna ng bagyong dumadaan sa buhay namin. Alam namin, Lord, na Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. At inaalaw mo minsan yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin namin. Pero Lord, malalaman lang namin sa uli, kaya pala. Kaya pala kami naghirap nung time na yun para matuto kami magtipid. Kaya pala kami salat sa salapi nung time na yun, natuto kami kumapit sa Diyos at matutong maging content sa konting meron kami. Kaya pala dumapo yung sakit, inalaw ng Panginoon minsan ng sakit para pala kami patuloy na tumawag sa Kanya at mag-slow down. Kaya pala ganito yung nangyari para kami lalong kumapit sa Kanya. So Lord, at the end of the day, You are all-powerful, in control, and You love us so much. Salamat Lord sa mga taong pinapalakas mong pananampalataya ngayon sa gitna ng pagkikimotherapy, sa gitna ng pagdadialysis, palakasin niyo po sila ngayon. Sa gitna ng hirap ng buhay, palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa magandang balita po na amin napakinggan at aral mula kay Brad Jeff. Lord, salamat pong ito sa araw na ito, dear Lord. We pray again na alagaan niyo po si Brad sa kanyang pagmimisyon. And Lord, opo, gabayan niyo po kami sa aming pong purpose, sa aming pong buhay. And we pray for the gift of discernment. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat na marami, Brad. At bukas ay Huwebes na. At para po sa ating tagapakinig, ang ating tanong for tomorrow's What's on Your Mind ay ang aral po today. And kahapon, Brad, di ko alam kung napakinggan mo si Jeneline. Oo, na araw-araw din nanonood pala sa atin. Kahapon siya ang ating winner at yung mensahe na iyong naipahatid nung araw ng Lunes ay kanyang naipaliwanag ng lubos. Salamat sa lahat po na ito ang inaabangan at talaga pong isinasa puso ang mga mensahe galing kay Brad. Brad? Yes, Brad Ted, yun naman po ang adikain natin. Kaya nga lagi sinasabi ni Brad Ted, hindi man po kayo matawagan o maging contestant, panalo na tayo dahil ang salita po ng Diyos, yun ang pinaka-greatest win natin dito sa segment na to. At kung kayo may pala rin, additional na lang po yun. Amen? So, God bless you. Brad, Ted, and Cha, salamat sa oportunidad ting umaga to share the good news. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.